Kira's POV. Mabigat ang loob ko sa pagpasok ng kumpanya, pati ang mga paa ko ayaw makisama sa paghakbang. Marahil hindi ako mapalagay ngayon, lalo nang malaman kong hindi na si Sir Rickson ang boss ko. Nagbabalik na raw ang totoong may-ari ng kumpanya at walang iba kundi ang monster na Logan na yon, na ang sarap itsugi na. Kahapon lang hindi ako makaget over sa pamamahiya niya. Mabuti na nga lang itong to the rescue sa Sir Rickson kahapon at napigilan niyang monster na yon. Parang gusto ko na tuloy mag-resign, effective today. Hindi ko yata kayang tagalan ang ugali ng Logan na yon kung araw-araw at oras-oras ko siyang makakasama. Heist! Pagpasok ko pa lang ng office, nanginig ng tuhod ko sa takot. Sinilip kong table nito at nakahinga ako ng maluwag na makitang wala pang tao doon. Naglakad ako patungo sa desk ko nang makarinig ako ng baritonong boses mula sa likuran ko. Why are you late? Hindi mo ba alam kung anong oras ang pasok mo? Tanong nito at seryosong nakatingin sa kanya at sinusuri na rin ang kabuuan nito. Alam ko po Sir Smith, pasensya na po't may sakit kasing anak ko kaya shut up, don't make any excuses. Kung hindi mo kayang trabaho dito, better yet ngayon pa lang mag-resign ka na. Ho? Bingi ka ba? Bakit para kang wala sa sarili? Go back to your work now. Send the documents to my email. Understood? Yes, sir. Nautal ni Kira na sambit. Bumalik na si Logan sa swivel chair at naupo. Sinimulan ng gawin ng mga trabaho nang maalala na naiwan niya nga pala ang coffee sa cafeteria. Mrs. Marcos, malakas sa sigaw ni Logan at sapat nang marinig nito. Nang marinig ni Kira ang pagsigaw nito, aligaga siyang naglakad patungo doon. Kaso nga lang sa pagmamadali niya, hindi niya napansin ang trash bin na nasa gilid at natalisod siya doon. What kind of noise is that? Sigaw nito sabay tayo at lapit kay Kira. Wala ka bang gagawing matino? This is your first day working with me at puro katangahan ang pinagagawa at pinapakita mo sa akin. Ganyan ka ba ka talaga professional? Tanong ni Logan na may kasama pang pang-iinsulto. Medyo nanubig ng mga mata ni Kira kaya nanlabo ng mga paningin niya. Kanina pa siya nasasaktan sa pinagsasabi ng master boss niya. Stand up and just get my coffee at the cafeteria now. Imbis na tumayo si Kira, inayos niya muna ang trash bin na nasira niya at pinulot ang mga nabasag. Hey, are you listening? I said stand up and get my coffee. Ngunit hindi man lang kumilos ang babae sa kinauupuan nito at abala pa rin ito sa pinupulot ng mga basag na plastic. Hey! Ulit ni Logan kaso parang walang pakialam ang babae sa mga pinagsasabi niya na halos mapatira na siya ng litid. Deadma pa rin ang babae kaya lalong uminit ang ulo niya. I said stand up! Hey, do you hear me? Naubos na ang pasensya ni Logan sa kanya. Sorry, wika nito. Sa dami na sinabi niya, sorry lang ang narinig niya. Tumayo ito at pinagkatitigan siya. Do you have any problems? Tanong ni Logan kasabay naman papanuring tingin. Wala po sir, sagot nito sabay lakad palabas ng pintuan. A few an hour later. Bumalik si Kira, dala-dala ang coffee ni Logan. Sir, here's your coffee. Wika niya sabay lapag sa table nito. Pabalik na siya ng desk sana nang makarinig siya ng paghampas ng mesa nito. Ano na naman kayang problema niya? Bulong niya at natatakot na rin. Coffee ba to? Anong klaseng coffee ba ang simple lang na inuutos ko? Bakit hirap na hirap kang gawin? Pagalit na tanong nito. Papalitan ko na lang po sir. Alok ko. No need. Nawalan na ako ng gana. Kunin mo muna to at iligpit. Mariing wika nito at nagbalik ng atensyon sa pag-browse ng mga files. Habang ako naman ay nanginginig na kinuha ang tasa na may lamang coffee hanggang sa dumulas ito sa kamay ko at nabasag ang tasa. Oh no, usal ko. What the? Wala ka ba talagang gagawing tama sa araw na to? Babasagin mo ba lahat ng gamit sa loob ng office ko? Tanong nito at umiling-iling lang ako. Nang susubukan ko siyang tingnan eye to eye para akong napaso sa init ng tingin niya sa akin. Kaya mabilis ako nagbawi ng tingin at yumuko para linisin ang nagkalat na coffee at basag na tasa sa sahig. Hindi ko alam kung bakit wala ako sa wisyo ngayong araw at kanina papalpak ang pinagagawa ko. Ano ba, Kira? Umayos ka nga. Saway ko sa sarili ko. May sinabi ka ba? Biglang tanong nito. Wala po, sir. Ganito lang talaga ako kuminsan. Kinakausap ang sarili. Paliwanag ko at baka sabihin pa niya na minumura ko na siya. Weird.
Biglang saad nito. Nang matapos kong linisin ang lahat ng kalat, itinapon ko na kaagad ito sa bagong trash bin at bumalik sa harapan nito. May, ipag-uutos po ba kayo, sir? Tanong ko't sinadyang hininaan ng boses at baka sabihin pa nitong galit ako sa kanya. Wala muna't baka kung ano na namang kapalpakan ang gawin mo. Imbis pakinggan ko pa ang sentimiento niya, naglakad na ako pabalik sa desk ko. Sana naman makagawa na ako ng tama at nakaka-2 strike na ako sa monster boss ko. Baka bukas niyan, wala na akong trabaho kapag nagka-3 strike pa. Inabot ako ng 12:00 sa pag-aayos ng mga schedule at files na kakailanganin niya at nang maisan ko na ito. Nag-inat-inat ako ng kamay para mabawasan ang ngalay. Kakatipa sa keyboard. Tinignan kong oras at hindi ko na malayan na lunchtime na pala. Tatayo na sana ako nang makita ang family picture namin ng anak ko. Kaya biglang napawi ang lungkot ko at pagod ko. Sila ang dahilan kung bakit ako nagtatrabaho sa LSGC. Kaya imbis na magmukmuk ako dito, naisipan ko na lang kunin ang baon ko para kumain sa cafeteria. Sinadya ko magbaon ng pagkain para makatipid ako sa food ko araw-araw sapagkat malaking halaga ang kailangan ko para madugtungan ang buhay ng aking mommy. Hindi na ako nagpaalam pa sa boss ko at busy rin siya sa mga ginagawa niya. At isa pa, takot ko lang na baka masigawan ako nito. Pababa na ako ng cafeteria para kumain ng makasalubong ko sa Sir Rickson. Kera, saan ka pupunta? Nakangiting tanong nito. Buti pa sa Sir Rickson, palagi nakasmile. Hindi tulad ng master boss ko. Hindi na nga kaaya-ayang appearance, ang sama pa ng ugali. Sir Rickson, magla-lunch ako. Ikaw ba? Magalang na tanong ko at kahit naman nagpalipad to ng hangin sa akin, matagal na hindi na rin ako nawawalan ng respeto sa kanya. Sir na naman, I told you to call me Rickson. O Rick, wag nang sir at hindi na akong boss mo. Kaya nga, Rickson pala. Sana ikaw na lang ulit, hindi yung pinaglilihi yata sa sama ng loob. Sa isip at gusto ko sana idugtong kaso naumid biglang dila ko. Naku, hindi na ako pwedeng bumalik bilang CEO. Hindi naman talaga ako may-ari ng kumpanya. Si Logan talaga. Napaghabilinan lang ako nang umalis siya ng bansa 10 years ago. Paliwanag nito habang naglalakad kami sa hallway. Marami na namang nakatingin sa aming dalawa at tila sinusuri nila ako ng mapanuring tingin. Imbis na mainis ako ay mas lalo ko pa silang ininis nang kumapit ako sa braso ni Sir Rickson. Sabay ngiti na nakakaloko sa kanila. Nakita ko ang pagtalim ng tingin nito na alam kong matagal nang may gusto kay Sir Rickson. Kaso hindi naman siya pinapansin nito kaya mainit ang dugo niya sa akin. Simula na pumasok ako sa kumpanya, lahat na yata ng paninira ginawa nito. Mapatalsik lang ako sa trabaho. Kaso mabait si Sir Rickson at hindi basta-bastang naniniwala sa mga sabi-sabi. Sa dami ng napag-usapan namin, hindi namin namalayan na nasa cafeteria na kami. Hinayaan ko siyang mag-order ng pagkain niya at may baon naman ako. Nang maka-order na siya, lumapit siya sa table ko at nakisalo. Habang nakain kami, hindi ni Rickson maiwasang magtanong sa unang araw ko sa office ng master boss ko. Kamusta ka naman, Keira? Hindi ka ba pinahirapan ni Logan? Sabihin mo lang sa akin at nang makagalitan ko. Parang batang wika nito na ikinatawa ko na lang din. Marami pa kaming napag-usapan nito habang nakain hanggang sa hindi ko namalayan ang oras at napasarap ang kwentuhan namin. Napag-alaman ko rin kasi nababalik na siya sa company niya. Kaya wala na siya dito sa LSGC. Nakakalungkot sapagkat may malaking bahagi sa buhay ko sa Sir Rickson na kahit kailan hindi ko malilimutan. Rickson, kailangan ko na palang bumalik. Wika ko. Anong oras pa lang ha? Reklamo nito. Gustuhin ko man na magstay pa kaso nga lang malalagot na naman ako sa boss ko. Kaya kahit gusto ko pang kausap to, wala na akong oras pa. Sige na, mauna na ako. Wika ko habang nililigpit ang baonan ko. Nilinis ko rin ang kalat namin gamit ang t-shirt baka sabihin, hindi naman ako bumili dito at dito pa ako nakikain. Matapos kong malinis ang lahat, nagpaalam na rin ako sa kanya. Hanggang sa muli nating pagkikita, Rickson. Wika ko bago tuluyang umalis ng cafeteria. Lakad at takbong ginawa ko. Makabalik lang ng office. Alam ko na kasi mangot na naman ang Logan na yon. Hindi na ako nag-atubiling kumatok pa at expected na rin naman niya na babalik ako. Sinilip ko ito at nakayuko kaso nga lang, biglang nag-angat ito ng ulo at huli na para magbawi ako ng tingin. Dahil nahuli niya na ako nakatingin sa kanya. Nakabalik ka na pala.
Wika nito, hindi ko alam kung nanguuyam ba siya o hindi. Opo sir, mabilis sa sagot ko. By the way, lumapit ka nga dito. Utos nito, kaya wala akong nagawa ko hindang ilapag na lang muna ang baon ko at naglakad palapit sa kanya. Sir, bakit po? Nagtatakang tanong ko. Lumapit ka dito sa tabi ko. Utos niya, nanginginig na naglakad ako palapit rito. Yumuko ka, mariing utos niya. Ho? Bakit po? Naguguluhang tanong ko at nakita ko na inaayos niya ang zip ng slacks niya. Kinatakot-takot na paatras. Kaso sa pagtayo ko bigla ako nawala ng balanse. Kaya napahawak ako dito. May, nautal na wika ni Logan. Huli na nang malaman ko na nahawakan ko ang harapan niya. Kaya napabitaw ako bigla. Halos mamula ako sa kahihiyan. Nang huling nakahawak ko ng ganoon, 10 taon pa yon. Ang daddy ng kambal. Hindi ko alam kung anong mukhang ihaharap ko kay Sir Logan. Kaya bigla na lang ako nagtatakbo palabas ng office. Hindi ko kayang harapin siya ngayon. Kaloka, Kera, ano ba kasing pinagagawa mo sa sarili mo? Nandito ako ngayon sa rooftop ng kumpanya para magpahangin. Nagpakawala ako ng hangin para mawala ang tense na nararamdaman ko ng oras na yon. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nagkaharap kami ulit. Paano ko siya kakausapin kung nahawakan kong harapan niya? Jahe talaga? Nagpapatay oras na muna ako bago ako bumalik doon para kunin ang gamit ko sa pag-akalang nakaalis ng boss ko. Hindi na ako kumatok pa kaya laking gulat ko na nakarinig ako ng barito ng boses nito. I thought you were leaving. Patanong na wika nito. Hindi po sir, naiwan ko po kasi ang gamit ko. Nakayo kong wika ko. Excuse me lang po sir, nakaharang po kasi kayo sa daraanan ko. Dagdag ko pa. I see. Okay, get your things and lock the door. I'm going out now. See you tomorrow, Miss Marcos. Narinig ko na lang ang mga yabag ng paa nito palabas ng pinto at nakahinga ako ng maluwag nang makaalis ito. Napasalampak ako sa upuan sa labis na kahihiyan. Mabuti na lang deadma lang ito sa nagawa ko. Mukhang sanay naman si sir na may nakakahawak ng harapan niya. Kaya winaksi ko na lamang ang lahat ng mga agam-agam ko at tumayo na ako para kunin ang gamit ko. Katulad ng bili nito, bago ako umalis sinigurado kong nalak ang pintuan. At baka masermonan na naman ako nito bukas kung hindi ko magagawang pinag-uutos niya. Napatingin ako sa wristwatch na suot ko. Pasado 7:00 na pala ng gabi at tsak kong naghahanap ng kambal ko sa akin. Hindi sila sanay na ginagabi ako ng uwi at tsak kung gising pa sila tinihintay ako. Nagmamadalin akong lumabas ng kumpanya at nag-abang ng taxi pa uwi. Habang naghihintay si Kera ng masasakyan, may isang taong nagmamasid sa kanya sa malayo at tila naghihintay na makasakay siya ng taxi. Panay naman ang sulyap niya kung nakaalis ng babae kaso mag-iisang oras na yata at wala pang nadaang taxi. Samantalang si Kera naman ay kanina pa pinapapak ng lamok at panay hampas niya ng legs at braso niya. Nang makita ni Logan ang kalagayan ng sekretary, bigla siyang nahabag at nasumpungan na lang ang kanyang sarili na pinapaandar ang kotse palapit dito. Nagulat naman si Kera na may pumarang sasakyan sa harapan niya. Ang bungakala niya tuloy grab driver ito at nang katukin niya na ang bintana ng kotse, nagulat siya't nanlaki ang dalawang mata nang makitang boss niya. Sir Logan? Yes, it's me. Nagulat yata kita. Well, kanina pa ako nakatingin sa'yo. I just wondering what are you doing here in the middle of the dark places? You aren't scared about the possibilities that happen to you here? I'm still waiting a taxi, sir. Yes, I can protect myself. Don't worry about me. You may go. Nakangiting sagot ko. Are you sure? Bakit hindi ka nalang sumakay sa kotse ko para maihatid na kita? By the way, saan ka nga pala uuwi niyan? Tanong ni Logan. Sasagot na sana ako nang biglang nakaramdam ako ng patak ng ulan. Mukhang uulan pa, shall we? Alok nito't nagalangan pa ako nang sasama ako dito. Hanggang sa biglang lumakas ang ulan at napapasok ako bigla sa loob. Wear your seatbelt. Utos nito't nang hindi ako kumilos, siya nang lumapit sa akin. Kaya napapikit ako. Nag-drive na ito't nagsimula nang magtanong sa akin. Where do you live? Anya na village. Mabilis sa sagot ko. Okay, I know that place. Sagot ni Logan at nag-drive na ulit. Sa buong biyahe, walang naimik sa amin. Any one single word. At bakit ko naman gagawin yun? Unang-una, hindi ko siya kilala ng lubusan. Pangalawa, hindi ko siya close. Nang nakita kong patungo na siya sa gate ng subdivision, nagpababa na sana ako nang bigla itong nagdiretso na ikinagulat ko. Kaya hindi ako nakatiis at nagtanong ako dito na, bakit hindi ka sinita ng guard? Tanong ko. Kasi ang pagkakaalam ko ay napakahigpit nila dito. So bakit pagdating sa kanya ay wala lang? Yun ba? Homeowners ako dito at kakalipat ko lang rin last week. Wika ni Logan.
Ano? Nanlalaki ang mata ko sa gulat nang marinig kong sinabi nito. Bakit parang nagulat ka yata? Masama bang bumili ako ng bahay dito? Bawal ba? Sunod-sunod na tanong ni Logan sabay tanong na rin sa bandang bahay mo dito. Diyan lang, just turn to the left side, then straight, then left side again. Guide ko dito at baka maligaw pa kami. Nakita kong pagkunot noon ito at may sinabi tinuro siya sa akin na hindi ko naman naintindihan. Nang malapit na kami sa bahay, tinuro ko na dito kung saan ba siya titigil. Tigil ka dyan sa color gray na gate. Wika ko, sumunod naman ito sa akin at tumigil sa harap ng bahay. Pababa na ako na magsalita pa ito at ipinaalala sa akin na kalasin ng seatbelt. Sa pagkakataranta ko nakalimutan ko na. Your seatbelt. Thank you. Nang makalas ko na ang seatbelt, bumaba na kagad ako ng kotse at hindi ko alam na sumunod pala to sa akin. Sakto namang palabas na si Nay Mildred, ang kasambay at tagapag-alaga ng kambal ko. Malaking tulong siya sa akin lalo na't lagi akong wala sa bahay. Binuksan itong gate at bumati sa akin. Magandang gabi po ma'am. Magandang gabi naman Nay. Ang mga bata po. Tanong ko't nakita ko naman na biglang tumahimik siya at nagtanong. Boyfriend mo ma'am? Ha? Anong boyfriend pinagsasabi mo? Tanong ko. Dahil abala ko sa pag-alis ng stiletto ko. Opo ma'am, yung gwapo. Kaya napalingon na ako nang sabihin niya ulit. Halos malaki ang mga mata ko na nakatayo sa harapan ko sa Sir Logan. Buong akala ko umalis na to. Sir Logan, bakit hindi pa kayo umaalis? Tanong ko. Ay, ma'am boyfriend mo yata yan eh. Ulit ni Nanay Mildred. Nay, hindi po. Boss ko po yan. Paliwanag ko kaso mapilit si Nay Mildred at halos malaglag ang pangakot gusto ko nang lamunin ng lupa sa sinabi nito. Siya bang daddy ng kambal? Parang kang tanong nito. Naku Nay, hindi po. Sagot ko. Maya-maya lang nakarinig na kami ng salita. Is he my daddy? Tanong ni Ida nakalalabas lang at narinig ang sinabi nito. No son, boss ko siya. Nakita naman ni Logan ang bata at inisip kung saan niya ba talaga nakita yon. Tama, napalakas ang boses niya kaya napalingon pang isa pang kambal at panay salita ng tingin sa amin ni Sir. It's true ma'am, siya bang daddy namin? Tanong na rin ni Alden. No son, paliwanag ko ulit. Bigla tuloy ako nakaramdam ng inis lalo na't hindi man lang nasagot si Sir. Nagulat pa nga ako na sabihin niyang kilala niya ang kambal ko. Kayo yung kambal sa cafeteria. Wika nito na parang sigurado siya sa mga pinagsasabi niya. Nagulat pa ako lalo nang yumakap ang kambal sa boss ko. At niyakap din naman sila ni Sir. We found you dad. Sabay pang sambit ng kambal. Son, he is not your dad. I told it before. We talk about it already. Paalala ko sa kanila. Kumalas ang kambal sa pagkakayakap nito. Get inside. Kung ano na naman tumatakbo sa isipan niyo. Si Nay Mildred kasi. Bakit naman ako nadamay dyan? Pero ma'am, kanina na pinagmamasdan ko silang tatlo para silang mga pinagbiyak na bunga at papasa silang mag-aama. Para akong binundol ng biglang kaba sa narinig ko pero imposible yon. Hindi ko siya matandaan kaya hindi siya sayo. Erase, erase. Sige na sir, baka nakaabala na kami sa inyo. Nahihiyang wika ko. Hindi naman, okay lang. Malapit rin naman ako dito. Pero hindi na rin ako magtatagal pa. Salamat, salamat sir, sagot ko. Bago siya pumasok sa kotse at nag-drive papalayo nang makaalis na sir. Para ako nabunutan ng tinig sa dibdib, hindi ko lubos maisip na sa isang subdivision lang kami nakatira. Pagpasok ko sa loob nakasimangot at matulis na nguso nila Aidan at Alden ang naabutan ko. O mga anak, bakit nakasimangot kayo dyan? May problema ba kayo sa school? Tanong ko. Gusto ko matawa sa itsura nilang magkambal. Ma'am, tell us the truth. Siya bang daddy namin ni Kambal? Magkasabay pa nilang tanong. No son, he is my boss. Sagot ko't maski ako naguluhan na rin ngayon. We don't believe you mommy. We felt it a while ago. He was our daddy. And we need to find it alone. Saad ng 10 years old kong anak na si Aidan. Hinatak niya ng kambal niya paakyat ng hagdan. Aidan anak, bumaba ka dito. Malakas sa sigaw ko sa pagtawag ng pangalan niya ngunit hindi man lang ako nito nilingon. Haist biglang sumakit ang ulo ko sa mga nangyari. Ang hirap naman kasing paniwalaan na si Sir ang naka one night stand ko ng madaling araw. Ang layo ng kanilang itsura, mukha namang naliligaw nakabuntis sa akin. Unlike kay Sir na parang hindi na naliligo yun. Araw-araw ko minsan talagang bad ang pag-iisip ko. Tinigil ko ng pagpula kay Sir at umakyat na rin ako ng kwarto para makapagpahinga na rin ako. Dahil pakiramdam ko sa dami ng nangyari, pagod na pagod ako at kailangan kong ma-energize muli. Pag-akyat ko sa itaas at pumasok ako sa kwarto, nabilis kong sinalampak ang aking katawan at napatingin ako sa kisame habang napapatulala. Paano nga kung siya? Paano kung siya ngayon?
Hindi, malabong siya yon at para akong timang na kinakausap ang sarili ko. Heist, erase, saway ko sa sarili hanggang sa dalawin na rin ako ng antok. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.